mag-subscribe na po tayo sa Donmar TV. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin ha, para you are always updated sa mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones po, ma-notify yan pag meron tayong mga breaking news at kung nagla-live na po tayo. Okay? Sabay-sabay muna tayong subscribe, follow Donmar TV. Subscribe, 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay. So, itong si Bato de la Rosa, nagpalabas na po ng statement. Alam mo naman, itong si Senator Bato de la Rosa, kahit may kamay na bakal ito, pero still, sa kanyang mga kalaban sa politika, nire-respeto pa rin. Ganyan ang mga kalyado ni former President Duterte. Look at Robin Padilla, Senator Bongo, at itong si Bato de la Rosa. Ang mga ugali po nito, Duterte talaga ito. Mga matatapang at may prinsipyo itong mga senador na ito. Pero when it comes to, let's say, ang respeto niya sa kanyang mga kalaban, especially itong mga kalaban ni former President Duterte, itong mga taong to, itong mga kaalyado yung mga senador ni Duterte, hindi po sila ang tipo na mga senador na kagaya ni Hontiveros o nila ni Dilima dati o ni Trillanes na kung ano-ano na lang ang sasabihin, pagpapahiya sa social media or ano-ano. Still, itong si Senator Bato, Bongo at itong si Robin Padilla, malaki pa rin ang kanilang respeto sa mga kalaban ng mga Duterte. Sino ba ang tinutukoy ko dito? Walang iba, itong si Romualdez at itong si Bongbong Marcos. Hindi naman nag-mention ng pangalan itong si Senator Bato. Pero nagpalabas po siya ng kanyang hinanaing na hindi na po tama itong ginagawa ng administrasyon na ito. Especially itong House of Representatives that is controlled sa isang tao dyan na si Martin Romualdez at ang malaking question dyan, kontrolado ba rin itong si Martin ni Bongbong Marcos? Magpinsan sila di ba? So ito, si Senator Bato, bakit walang ginagawa? Ako analysis ko ito, bakit walang ginagawa itong si Bongbong Marcos sa mga kapalpakan ng House of Representatives? Sa tingin ko, para sa kanila, tama yung ginagawa nila. Pero sa mga mata ng taong bayan, alam natin na maraming beses na po na itong mga pinanggagawa ni Martin Romualdez ay sobrang palpak sa mata ng taong bayan. Pero si Bongbong Marcos wala dyan, walang say. Ini-ignore lang niya. Ngayon, itong si Grijaldo, natuklasan dahil po binoking ni Grijaldo na kinausap siya backdoor nung time ng House of Representatives na Tuwadcom hearing. Kinausap siya backdoor, tapos binulgar yan ni Grijaldo. Di syempre, nagagalit. Sa tingin natin sa analysis natin, syempre magagalit sila kay Grijaldo. Umiinit na ang kanilang ulo ni Grijaldo. Okay? PNP Grijaldo. Umiinit ang kanilang ulo kasi binuking sila Binuking ang kanilang script. Hindi nila in-expect na itong si Grijaldo po sasabihin niya doon sa hearing ng Senado. Natuklasan. Pulis ito pulis ito. Napilit ipinasangkot itong si former President Duterte kung ano-ano sigurong script. Si Grijaldo umiiyak ito nung nagbigay siya ng affidavit niya doon sa Senado. Pero walang pakialam yung House of Representatives dyan. Nagalit yung House of Representatives. Nagalit yung Tuwadcom.
Kasi po, binuking ang kanilang kabalastugang ginawa. So, the only way na makaganti sila kay Grijaldo, kinontempt nila. Okay? Kaya itong si Senator Bato, sinabi na wala na talaga. Itong gobyernong ito, wala na talaga. Kung ano-ano na lang ang gagawin nila. Ha? Kasi sila po ay in power, basta lang makaganti kay Grijaldo. Kinontempt nila si Grijaldo for the reason na hindi raw sumisipot sa kanilang hearing. Okay? Makailang beses na raw na in-invite nilang si Grijaldo na pumunta, sumipot doon sa hearing, hindi raw pumunta si Grijaldo, kaya nagdesisyon sila, itong mga tuwadkom na ito, na ipakontempt itong police. Kawawa talaga. Even if may reason po si Police Grijaldo. Ayan may picture. Itong picture na ito ni Grijaldo, kinuha ito nung nasa hospital siya. Okay? Kasi po, sabi ng doktor, inoperahan itong si Grijaldo. Okay? He is operated. And ang kanyang katawan ay hindi suitable para pumunta sa hearing. So, para sa akin, kagaya lang nang magtrabaho ka sa kung anong kumpanya. Talagang yung kampanya na yan, mag-e-excuse sa'yo kapag meron kang karamdaman. Diba? Mas grabe ito Inoperahan itong pulis na ito. Dahil hindi natupad ang kanilang gusto, ayan, kinontempt nila. Ano ba ang ibig sabihin ng contempt? Siyempre, ikukulong. So, nasaan na ito? Mga human rights dyan. Saan na ang human right dito? Iko-contempt yung tao, kabago-bago lang na na di ko lang alam when nila ito ikukulong. Is it after Christmas or before Christmas? No? Marley PH, hello po. Ayan. Kamote Moto, hello, present. Kawawa itong si Grijaldo. So, ang tanong, inaabuso ba ng tuwadkom na ito ang paggamit ng contempt? Hindi, syempre, sa analysis natin, yes! Inaabuso nila ang contempt. Sa tingin ko in my own opinion, in my own observation, kinontempt nila si Grijaldo siguro dahil nagalit sila rito. Dahil binuking ang kanilang kabalastugan. Di ba? Bakit hindi kayo makapaghintay? Kayong mga tuwadkom. Bakit hindi nyo hihintayin na ma-okay na yung kanyang sugat o yung kanyang operation sa kanyang katawan, sa kanyo ipapatawag? Kung hindi nyo kayang ipatawag kasi hindi na aabot sa inyong mga session, di ba? Huwag nyong pilitin. Ano pa bang gusto nyo kay Grijaldo dyan? Sinabi na ni Grijaldo kung ano ang nangyari. Sinabi niya na doon sa Senado. Di ba? Napahiya na nga kayo Yung nagpa-contempt sa kanya yung babaeng biik. Sino yung kongresistang babaeng biik? Nakalimutan ko yung pangalan niya Imagine that one. Hindi ko lang alam kung inutusan ba siya. Pero grabe naman. Pang-aabuso yan sa power ninyo. Oy, Mix Duina, yung ating sekretary. Ayan. Maraming salamat, Mix Duina, present yung ating secretary natin. Marley PH, sa pagkaalam ko, nakita ko ito si Marley PH kanina Pumunta ka kanina sa EDSA rally kanina. Kasama niyo si di ba, ka Eric. While nagpahinga ako sa paa ko sa run namin kaninang umaga, nanood lang ako sa vlog ni JM Vlogs, Nakamonitor ako doon. So, yan po ang mga pangyayari. Sabi pa nga, ito yun ipapakita ko ito kasi para alam po ninyo itong sinabi ni Bato. Ayan. Okay?
Yan po ang picture na kinuha sa kanya si Grijaldo. Ayan. Grijaldo is being operated. Itong picture na ito ang nagpapatunay na si Grijaldo po ay nasa hospital. At hindi po siya po pwedeng mag-attend sa TUWADCOM hearing kasi siguro recommendation ng doktor na ipagpahinga ang tao. Di ba? O, kung ano-ano yung operation niya, yan ang hindi i-consider ng mga TUWADCOM na ito. Okay? At dahil dito, sa pagpilit nilang i-contempt itong si Grijaldo, nagsalita na itong si Bato de la Rosa kasi hindi na po kaya ni Senator Bato itong mga pinanggagawa nitong mga TUWADCOM na ito. Hindi, syempre, ang mga TUWADCOM ngayon, maka-BBM ito lahat eh. At ni Martin Romualdez, atin pong i-enlarge itong sinabi ni Bato de la Rosa dito para alam ninyo, mabasa rin ninyo. Ito, yan. Sabi po ni Senator Bato de la Rosa, ayan, sabi ni Senator Bato, what is happening to our country? Nagtatanong na po si Senator Bato kasi napatanong itong si Bato dahil parang hindi na po normal ang mga ginagawa ng administrasyong ito. Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and protect. Kaya nga di ba? Tama ito sinabi ni Senator Bato. Hindi na kayo naawa dito kay Grijaldo? Nag-sworn ito Ang kanyang mandato po ni Grijaldo ay to protect us Filipino people, to protect everyone, each and every Filipino sa Pilipinas. Oy, Nanay Tita, maraming salamat po sa 10 Hong Kong dollars. Sir Don, pakijakitan si Sir Ren. Salamat. Okay. Sige, Nanay Tita. Thank you, Nanay Tita. Dagdag ito, pamasahe at saka accommodation rin sa pupunta tayo. Magpag-message, Renzi. Ito bang si Renzi? Ang ibig mong sabihin, Renzi. So, yan po. Nakakagalit po ang itong ganitong issue po. Isang pulis, nag-sworn, ready to protect all of us, kinontempt nila for not showing up sa kanilang hearing. Ganyan na ba tayo? Yan ang sabi ni Bato. Ganyan na ba? Ganito na ba ang ating gobyerno ngayon? Di ba? Ganyan na ba? Erlinda Mix Vlog, good evening po. Ayan. Renzi, welcome to Donmar TV po. So, it's very unfair on the part of Grijaldo. Buti na lang kung si Grijaldo po ay umiwas, wala masyadong hindi maganda ang kanyang reason na hindi siya makadalo, pero ito, kalusugan po ito ng tao. Di ba? Kaya nga, sabi ni Senator Bato, to serve and protect. Yan po ang mandato ni Grijaldo. Pero anong ginagawa nila? Kawawa ang pulis. Colonel Hector Grijaldo was recuperating from a shoulder operation in a hospital in Pasig when he was arrested by people from the House of Representatives this afternoon. Meaning to say, re-recover tapos pinatuloy pa yung operation ng kanyang pero still ang House of Representatives pinakontempt siya. Yan ang hindi nila maiintindihan, Oy, Renzi, maraming salamat sa $4.99, Renzi. Sir Donmar, thanks sa pa-jacket, sensya na at bihira ako makapagpasok sa iyo dahil sa
different time. Kasi, thanks again bro. Uy, maraming salamat Sir Renzi. Thank you po. Dagdag na po itong pamasahe. Maraming salamat Sir Renzi. No, walang anuman Sir Renzi ha. Thank you sa pakulay nyo po. Ayan. Welcome to Donmar TV and welcome to our moderators. Okay? Thank you. So, ibig sabihin, walang pake itong House of Representatives. Wala silang pake kung ang taong ito, merong dinaramdam, wala silang pake, basta i-contempt natin yan para makaganti tayo. Ganyan ba, House of Representatives? What if kamag-anak nyo ito? Isipin nyo nga, kayong mga tuwadkom, isipin nyo na kamag-anak ninyo to. Tapos ginano ng tuwadkom. Di ba? Sabi ni Bato despite his pleading to be placed under hospital arrest in any government hospital of House of Representatives choice, he is now detained in same room where Attorney Zulaika Lopez was detained without medical attention. Grabe. Kung saan kinulong si Attorney Zulaika, doon rin siya ikukulong o nakulong. Remember kapag nandun ka na sa kulungan, medyo kawawa ka na kasi hindi na po mamomonitor yung operation mo, yung dinaramdam mo. Look at what happened to Zulaika Lopez. Grabe naman yan. Mga buwisit talaga itong mga tuwadkom guys. Sorry for the pero tuwadkom, sumusobra na talaga kayo. Yan lang sabi ko sa inyo dahil sa mga pinanggagawa nitong mga tuwadkom na ito, alam po natin na may reflection ito kay Martin Romualdez. And not only Martin Romualdez, also to PBBM. Kung anong ginagawa ng House of Representatives, this is the reflection of Marcos administration. Kayo, papayag pa ba kayo na mananatili itong administrasyon na ito for the upcoming years? Siyempre hindi. Pulis yan. Protector natin itong sa taong bayan. Ito yung mga taong nagpo-protect sa taong bayan sa mga kasamaan. Sila po yung nangunguna sa peace and order tapos inaabuso ninyo ng ganito. Di ba? Sinabi na nga sa kampo ni Grijaldo na okay lang siya na hospital arrest. Meaning to say by that, na ikaw, pwede kang makulong na nasa hospital ka lang. Para naman, what if magurgur itong taong ito dahil hindi niya operation yan hindi yan biro yan Ito talagang tuwadkom, wala talaga, walang inisip nyo ba? Naging tao ba kayo sa ginagawa ninyo? Hindi to hayop Hindi to manok, hindi to baboy, tao po itong ginagawa ninyo ng ganito. Alam niyo sa totoo lang, nakakagalit Buti lang kung yung ginaganito ninyo, karapat-dapat na makulong kasi merong kasalanan o merong anomalyang ginawa. Kayo pa yung binuking nitong pulis na ito. Nagserbisyo ng totoo, naging true sa kanyang pagserbisyo, halos umiyak pa nga siya doon sa Senado na binanggit niya yung kinausap nyo backdoor tapos ganito ang ginawa nyo dahil lang sa galit ninyo. Kayong mga tuwadkom dyan, dapat kayong maging matino. Itino nyo yung mga trabaho nyo dyan para hindi kayo mabubuking sa mga kabalastugan ninyo. Tapos gagantihan nyo kahit yung taong may sakit. He is now detained in the same room where Attorney Zulaika Lopez was detained without medical condition. Kung magugurgur ito,
Sabi ni Senator Bato, frankly speaking, if I were the chief PNP, I would not allow any of my men to suffer this kind of injustice. Hoy, Chief PNP Marbel, wala kang ginagawa dito? Hoy Marbel, makinig ka dito. Chief PNP Marbel, wala kang ginagawa dito? Isa sa mga tauhan mo, pinakulong ng House of Representatives tapos wala kang ginagawa? Now, kayong lahat ng mga pulis ngayon sa bansang itong Pilipinas, papayag ba kayo na ang inyong Chief PNP hinayaan lang ang isa nyong kasamahan na pulis na gaganituhin? Oh, alam kong merong mga pulis ngayon na nanonood sa akin. Papayag ba kayo sa inyong Chief PNP pinabayaan ang kalagayan ng isang pulis na kasamahan ninyo? Nagserbisyo kayo sa taong bayan. Pinoprotektahan nyo ang taong bayan. Tapos ginaganito lang, walang kasalanan. Kinontempt dahil hindi nasunod ang gusto ng Tuwadcom kahit may karamdaman. Marbel, ano na? Kayong mga pulis, lahat ng pulis sa bansang Pilipinas, papayag ba kayo na meron kayong Chief PNP na pabayaan lang kayo? Kasi po, kung anong nangyari kay Grijaldo ngayon, posibleng mangyari yan sa inyo. Meaning to say, sa aking own opinion, sa tingin ko, walang paki si Marbel. So, hindi ka karapat-dapat na maging Chief PNP kasi wala kang pakialam sa mga tauhan mo. Di ba? You should do more. You should protect this policemen. Ikaw po yung leader nila. Chief PNP ka. Ikaw yung una na puprotektahan mo ito mga pulis na ito. Pero anong ginagawa mo? Dahil sa pamumulitika, wala kang nasabi dyan. Wala kang kibo dyan. Yan ang sinabi ko sa iyo, Marbel. Yan ang ibig kong sabihin sa iyo. You are not a politician. You are not running for any position sa upcoming election. Meaning to say, you must be neutral sa lahat ng mga politiko. Okay? Dapat neutral ka. Wala kang kakampihan. Ma-presidente man yan o ma-mayor man yan, wala kang kakampihan. Ang dapat mong kampihan, yung tauhan mo, Marbel. Now, Marbel, do you think itong mga politicians na kinakampihan ninyo, mananitili ito sa pwesto? Hindi. There will come a time na hindi na sila presidente. There will come a time na hindi na po sila hindi na sila mga congressmen at hindi na po sila speaker. Now, di ko lang alam hindi ko mapipilit kung ano ang magiging pananaw ng mga pulis sa inyo. You are a failure, Chief PNP. Opinion ko yan, You are a failure. Kaya nga sabi ni Senator Bato, Senator na mismo ang nagsabi, frankly speaking, if I were the Chief PNP Marbel, I would not allow any of my men to suffer this kind of injustice. This is very injustice. Moreso that this officer stood up for what is right and for the truth. Do our men in uniform deserve this kind of treatment? Marbel, nagtatanong si Bato, do our men in uniform deserve this kind of treatment? Grabe ka, Marbel. Walang hiya ka. Oy, kababayan Viral PH, shoutout sa inyo, yung ating moderator. Di ba? Ganyan po ang administrasyon ni Marcos. This reflects the administration of Marcos. Alam ko naman sunod-sunuran lang ito si Marbel sa kanyang amo. Alam nyo na kung sino. Di ba? So, alam nyo, sa totoo lang,
kawawa talaga ang taong bayan sa administrasyong Marcos. How I wish, no? How I wish when I wake up tomorrow, ang presidente natin ay si VP Sara na. Yan ang biniwish ko. Pero sad to say, the reality, meron pang halos mga 3 taon. Grabe. Yung taong may sakit, inoperahan, kinontempt nila. No wonder na ang daming rally dyan sa EDSA. No wonder galit na po ang taong bayan sa administrasyong Marcos. Wala eh. Si Marcos, he's a weak leader. Kung noon hindi ako mag-a-agree kay Tatay Digong, ngayon I super agree, former President Duterte. Bongbong Marcos is really a weak leader. Weak leader talaga. Pero wala na tayong magawa dyan. Presidente na natin yan. Grabe talaga ang mga pagre-regret ng taong bayan sa grabe. This time magtanong kayo, babasahin ko yung mga nyo ha. Babasahin ko yung mga comments ninyo. Wala na sa tamang direksyon ang Pinas dahil sa korupsyon. Isa dyan maraming nagagalit sa zero budget ng PhilHealth. Nagbasa-basa man ako sa opinion ng mga taong bayan. Nagalit sila doon sa zero budget ng PhilHealth. Harap-harapan ng niloloko ang taong bayan. ST Alejandrino. Nako, wag naman 3 more years. Now na, wala nang nakakulong Alam mo, sa totoo lang, si former President Duterte ayaw ng people power. Kasi po, ang people power sa ilang mga nagdaang people power sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi po naging maganda ang resulta ng people power. 'Di ba? So Duterte don't want na yan ang mangyayari. Pero hindi niya pwedeng makontrol si former President Duterte. Yan ang sabi niya. Hindi ko yan pwedeng makokontrol. Kung ang tao talaga ang mag-people power, hindi ibig sabihin na ang people power ay hindi po ito maganda. Kasi babagsak ang ekonomiya natin after the people power. Kasi sino nagtatrabaho? Walang magtatrabaho sa atin. And this will give a bad effect sa ilang mga countries natin. At babalik ang ekonomiya natin pag meron nang na-appoint na bagong leader na, for example, si VP Sara. Di ba? Pero yung people power, right after the people power, wala talagang maidulot na maganda yan. Yan ang sabi ni former President Duterte. Ang point is, hindi mangingialam si former President Duterte kapag ang taong bayan na ang magagalit, sukang-suka na ang taong bayan at gusto nang palitan ang ating presidente, pwede yan. Pwede yan. Eli Malabanan, yung ating moderator, it sounds like communism. Terorista na. Ayan. Ma'am Lee Chen, good morning po Sir Donmar. Ayan, late si Ma'am Lee Chen Kumusta ang China, Ma'am Lee Chen? Sige. Donmar, pa-jacket daw po kay Tessie Bangkor ang Habini as Boss Renzi. Alam nyo, hindi naman hindi naman natin pwedeng pilitin ang taong bayan na halina, ito lang yung aking mindset Hindi natin pwedeng pilitin ang taong bayan na halina kayo sa EDSA. Halina kayo dito sa mag-people power na tayo. Ayan, hindi natin pwedeng pilitin ng ganyan. Kasi matatawag yan na nag-people power kasi nang tawag sila. No, let the people decide on its own. Dito sa vlog natin sa Donmar TV at ilang mga vloggers natin sa mga DDS, ang inihayag lang namin
ano yung ginagawa ng gobyernong ito? Ipamulat namin. Kasi sometimes, itong mga administrasyon na ito, meron silang mga ginagawa na kabalastugan na hindi masyadong halata. Pero kaming mga vloggers, kami po yung mga nag-a-analyze. Ayan, sa mga ayuda-ayuda na yan, di ba? Sa mga mababaw na utak ng mga tao, maganda yung ayuda. Kasi para ito sa mga mahihirap. No. Pero sa mga malalim na mga utak na tao, ang ayuda po has a bad effect. Alam niyo ba kung bakit? Nababawasan po ang budget ng Pilipinas. And at the same time, maging tamad ang taong bayan. At sabi pa nga ni VP Sara, correct me if I'm wrong ha, pero I think si VP Sara ang nagsabi nito na wala pong bansa na umunlad dahil sa ayuda. Pero merong bansa na umunlad dahil sa mga infrastruktura. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo sa Donmar TV na itong mga ayuda na to, kay laki-laking budget, bilyones ang mga budget nito, itayo na lang natin ito ng mga infrastructures. Gaganda pa ang ekonomiya natin at for sure, yung mga bilihin ng mga pagkain at kung ano-anong mga basic commodities natin, bababa yung presyo dahil sa mga infrastructures na ginagawa. Pero anong ginawa ng gobyerno? Gusto nila, sila lang ang umasenso. Gusto nila maging ignorante pa rin ang taong bayan. Kasi kung ang taong bayan may utak, if educated ang mga tao, alam nila. Malalaman ng taong bayan ang mga kabalastugan. Kawawa yung mga Vincent Gray, ayaw ko muna sa Pinas. Yan, ayaw na niya sa Pinas. Vincent Gray, yung ating moderator. Kawawa yung mga naninirahan sa kabundukan, sa bukid. Most of them, dahil sa sobrang layo yung mga paaralan, hindi na sila, at hindi pa maganda ang kanilang mga paaralan doon dahil bukid nga eh. So, talaga? Hindi sila masyado na-i-educate sa mga panibagong mga kaalaman. At hindi naman nila kasalanan yan, kasalanan ng gobyerno. Hinayaan lang ng gobyerno na maging mangmang tayong lahat. 'Di ba? At sa tingin ko, in my own opinion, ginusto nila yan. Para tahimik lang yung iba, magboboto lang ng boboto dahil iboboto ko ito kasi namigay ito ng ayuda eh. Pero ginamit nila yung ayuda na yan sa wag kayong mapalin lang, yun lang. Tanggapin nyo ang mga ayuda na yan, pero wag nyong iboto ang mga politicians na namimigay ng mga ayuda. Sabi ni Jonah Lobaton, maging tamad ang mga Pilipino dahil sa ayuda. Mas mabuti trabaho at magandang buhay ng mga Pilipino. Correct. At heto pa, Ma'am Jonah, hindi lahat nabibigyan ng ayuda dahil kinukurap ng mga iba. Yan ang nabalitaan ko sa mga napakinggan ko sa mga kaibigan ko. For example, example lang ito, if ang ayuda ay 10,000, ang nare-receive nila is only 3,000. Meron raw mga ganyang pangyayari kasi po bago ka mabigyan ng ayuda, hinihingan ka ng mga requirements bago maibigay sa iyo ng buo yung ayuda na yan. Pero kung hindi ka magbibigay ng requirements dahil tinatamad kang magbigay ng requirements, pwede ipalista lang yung pangalan mo tapos 3,000 lang yung ibigay sa kanila. So, yung 7,000, sinaswalo na ng mga buaya. Nilunok na ng mga buaya. Ganyan ang Pilipinas. That's sa mga naririnig ko yan ang sa mga naririnig ko mga kaibigan natin, especially yung mga estudyante natin mga kaibigan. Ganyan po sila ngayon. 'Di ba? Nakakasuka po ang kanilang ginagawa. Sa panahon po ni former President Duterte, ang ayuda po
sa pandemic lang. Kasi kailangan na talaga. Ang tao walang trabaho, nandun sa bahay lahat. 'Di ba? So kailangan talaga ng ayuda. Pero ito ngayon, wala namang pandemic, bakit magbibigay ng ayuda? Instead, you create more jobs. Yang ayuda na yan, it will only last for a week. O kung magtipid ka 2 weeks siguro. But at the end of the day, hihingi na naman sila kasi naubos na yung ayuda. Instead of giving them ayuda, bakit hindi nyo magtayo na lang ng mga programa na panghabang buhay? Magtayo kayo. Ang gobyernong ito should be creative. Pero hindi eh. Hindi creative ang gobyerno natin. Kung hindi, creative sila sa kanilang pangkukurap at sa kanilang mga kabalastugan. Doon sila creative eh. Di ba? Oh, sabi ni Mariam, meron ngayon hinihikayat na sa internet na mag-vote ang mga nasa abroad. Oh, di ko lang alam. Juan Tamad, ay hindi pinopost comment ko. Sinisensor ng moderator. Ano ba ang comment mo? Vincent Gray, si Bangag puro pa photo off. Correct. Oh, pag photo off lang talaga yan. Donmar pa-jacket po kay Habini Riquez Boss Renzi. Tapos na po si Renzi. Actually guys, no, ang aking patakaran po dito sa magbibigay ako ng pa-jacket, no? Kung magaling kang yung argumento mo, kung mag-comment ka at napapansin ko na magaling ka, saka kita bigyan ng jacket. Okay, yun ang una kong ruling diyan kung mabibigyan kita ng jacket. Oh. So, sa mga moderators na nagpasuggest ng nagpasuggest po na pajakitan po si bla 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 bla, tell them na mag-comment lang ng mag-comment ha, tapos through your recommendation, malaking chance na ma-jacket natin yan. At saka yung yung marami kasing nagtataka, bakit Sir Donmar yung mga nagbigay ng pakulay, ginajakitan mo? Yes, ginajakitan ko rin yung nagbigay ng pakulay kasi that will serve as their pahalipay, okay? And in exchange sa kanilang generosity, yun naman ang ibigay ko sa kanila na parang parang pasasalamat rin, okay? So I hope hindi nyo misinterpret yan, okay? Kasi po, mahirap na kasi na kayong lahat jakitan ko ng jakitan dyan, no? I want to be I want to know you more. Ibig sabihin, kung meron po kayong jacket, ibig sabihin gusto kita. Okay? Gusto kitang maging moderator dahil magaling ka, gusto kitang ma-remember at gusto kita na lagi kang nandito sa live ko kasi magaling ka eh. Oh, okay? So that's the meaning sa akin bago ako magbigay ng pa-jacket. Ito silang Ma'am Lichen. Sila yung mga first ever na mga loyal dito sa Donmar TV na ginajakitan ko kasi laging nagko-comment, talagang ipinaglaban nila yung mga aking opinion, no, sa mga trolls dito. Yan, at least no, sa mga bagong mga moderators dito, alam po ninyo kung papaano po yung ating rules and guidelines sa pa-jacket natin. Pero hindi ibig sabihin hindi ibig sabihin na kung wala kang jacket dito sa aking live, hindi ibig sabihin na ayaw kita. Hindi ibig sabihin na hindi ka magaling. Hindi po ganyan, ha? Kung hindi kayo na-jackitan at hindi kayo nabigyan ng jacket, maybe it's not your time pa kasi siguro bihira ka lang magko-comment o ano ba, 'di ba? So, comment kayo lang ng comment. There will come a time na mapapansin mo. Kasi
Ako, hindi rin ako perpektong tao. Hindi ko lahat makikita yung mga comment niyo, especially na sobrang bilis. Okay? Christine Wilson, please po tayo. Thank you. Ayan. So, guys, I think no, na-discuss na po natin no, ano na nga nakakasuka na po ang ginagawa ng gobyernong ito. Pero at the end of the day, patuloy pa rin tayo sa ipinaglalaban natin. Kung mangyari ang EDSA, people power, ako, diba? I've done my part, pumunta na ako doon, at kung patuloy pa rin, pupunta pa rin at pupunta ako doon. Okay? Para ipaglaban ko na ayaw nating ma-impeach si VP Sara at isinusulong natin ang ating karapatan bilang mga botante dito sa Pilipinas. Sabi ni Dalia Ariola, buti pa sila, kaliwat kanan ayuda. Kaming mga OFW dito kailangan makapagod sa trabaho, makuha lang ng sahod. Correct. Kawawa. Buwanan pa yung iba, hayahay lang, walang pagod, asan hustisya sa Pinas. Tapos di pa lahat nabibigyan. Ayan. Alam mo, yung mga taong nabigyan ng mga ayuda, edi syempre, sino ba namang hindi gusto ng ayuda? Edi syempre tayong lahat gusto rin naman tayo ng ayuda, especially if na belong tayo sa pamilya na wala talagang ang ama at ina, walang trabaho, no? So, yun lang talaga. Kaya nga ang suggestion ko dito, the government should be creative. Marami pong mga Pilipino na walang mga trabaho. Kasi, wala naman talagang trabaho itong Pilipinas na ito, sa gobyernong ito. Noong panahon ni Tatay Digong, ang dami. Ngayon, ay nako. Kuya Donmar TV, hindi ba nakakatakot na umuwi ng Pinas? Actually, nakakatakot if wala kang pera. Okay? Kung ikaw ang OFW ka, pag uwi mo dito sa Pinas, wala kang trabaho, nakakatakot talaga yan. Di ba? So, wag ka na lang umuwi muna. Pero, kung kapag umuwi ka dito, kung sa tingin mo, maganda rin yung ano mo, kung meron kang business, pwede. Pero, if you will compare sa administrasyon ni Duterte at ni Bongbong Marcos, mas secure talaga yung kay former President Duterte. Renzi, yung ating moderator, Sir Don Mar, kanina nga doon ka Opinion PHTV, mayroong nagsabotahe sa mga viewers and moderators. Biglang nakapost na only members can send comments sa channel. Buti na lang naayos ni Miss Opinion PHTV. Talaga? Hindi ko naranasan yun, Renzi. Hindi ko naranasan yun. Meron palang ganyan. Ng sabotahe. Habibini, yung ating bagong moderator, patuloy tayo sa paglalaban para sa ating bayan at sa kapakanan ng ating mga anak. Sa susunod na generations, kawawa ang ating bansa. Correct. Ang kawawa dito ang next generation nga eh. Hindi tayo makipaglaban, tao din tayo na may pangarap sa ating bansa. Correct. You are correct. Habibni. Yan. Thank you sa pa-jacket mga sis at Donmar. Walang problema. Okay, so guys, maraming salamat po sa inyong lahat.